Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bernardo. Taong 1965, bayan ng Mindanao. Araw ng Sabado. Maraming mamimiling sasadya sa maliit na pamilihan ng bayan. Isa sa dinadagsa ay ang tindahan ni Bernardo. Karamihan sa kanyang mga suki ay magsasaka at linggo-linggong namimili ng patalim sa kanya. Habang ang iba naman ay nagpapahasa. Mura lamang ang singil dahil tumitingin din siya sa estado ng pamumuhay ng kapwa. At yan ang nagustuhan ng taong bayan. Naging abala si Bernardo sa pagsisilbi sa mga mamimili at mga suki. Hasa ng patalim dito at doon. Pagbebenta ng itak, kutsilyo, karit at iba pa. Hindi rin maiiwasang magkainitan lalo na't kapag parehong nagmamadali. May ilang beses pang halos magsuntukan ng dahil sa pagsingit sa pila. Gayunpaman, nagawan pa rin ang paraan para maging matiwasay ang takbo ng araw. Pagsapit ng hapon, naging maluwag na ang oras ni Mang Bernardo. Tuwing umaga lamang ang dagsaan at ngayon pwede na siyang maupo habang pinapanood ang mangilan-ngilang bumibili ng prutas sa harapang tindahan. Masyado na ring mababa ang araw. Kaya nagkape muna habang hinihintay ang tuluyang pagsakop ng dilim sa paligid. Sa kalagitnaan ng pagbumuni-muni, bigla ang nagkiskisan ang mga ngipin ni Bernardo matapos marinig ang boses ni Mael. 11 taon na ang nakalipas. Magmula nang uminit ang kanyang dugo sa nasabing pangalan. Ilang beses na rin itong nagkasala sa kanya. Ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya, naisawalang bahala ang mga kasalanan. Mas lalo pang kumulo ang dugo ng kumalat ang balibalitang may grupo itong pinamumunuan. Hindi lamang basta-bastang grupo dahil ito'y grupo ng mga aswang. Nakailang ulit na ring lusob sa iba't ibang bahagi ng bayan. Pero nahuhuli si Bernardo dahil ang naaabutan na lamang ay ang mga tauhang aswang. Hindi si Mael na mismong leader. Ang gusto sana ni Bernardo, maaktuhan mismo si Mael upang makapagpalitan na sila ng bangis. Inilapag ni Bernardo ang hawak na tasa sa tabi ng maliit na mesa sa gawing kanan at saka lumabas ng tindahan. Hinanap niya ang pinagmulan ng boses ni Mael at nang matunto nito, hindi na napigilang magkuyom ng kamao. Ang tindahan ni Aling Marites ay ginawang katuwaan ng grupo ni Mael. Pinabasag ang mga gamit at kinakalat sa paligid ang mga panindang saging. Lumuluhod na sa pagmamakaawa ang nagmamay-aring matanda subalit walang nakinig. Wala ring naglakas loob na mangelam dahil sa takot na baka pagtulungan ng mga aswang. Nang hindi na makayanan ni Bernardo ang nakikitang kaguluhan, humakbang na ito palapit at walang sali-salitang hinawakan si Mael at ginawaran ng suntok sa sikmura. Napadaing ang lalaki, napabaluktot sa lupa. Sa lakas ng pagkakasuntok ay mukhang napuruhan ito. Natigilan ang mga kasamahan ni Mael. Parehong masama ang tingin kay Bernardo. O ano? Ano pang tinitingin-tingin niyo? Muling tanong ni Bernardo sa mga ito. Inilabas na rin ng binata ang buntot page na ginawa pa niyang sinturon sa suot na kupas na pantalon.
Nanlaki ang mga mata ng grupo ni Mael at kanya-kanya pa ito sa pag-atras. Kahit ngayon pala, dala-dala mo pa rin yung bumundi mong sandata. Sa tingin mo ba, natatakot kami dyan eh? Nagtatapang-tapangang tanong ni Mael. Napangiti si Bernardo. Walang pasaming akmang yahampas ang hawak na buntot pagi. Nang makita ang agarang pag-iwas ng mga ito, napahagalpak siya ng tawa. Inaasar ang mga kaharap pero sumeryoso ring kalaunan. Bibilang ako ng 3. Umalis na kayo dito. Ang sino mang maaabutan ko, siguradong hindi nasisikatan ng araw. 1, 2. Hindi pa man natatapos sa pagbilang si Bernardo. Nagsitakbuhan na ang mga kasama ni Mael. Pilit pa sanang magtatapang-tapangan si Mael. Ngunit hindi niya kinaya. Kaya wala na siyang ibang nagawa kundi umatras. Ngunit bago tuluyang umalis si Mael, may pinaabot itong banta kay Bernardo. Mamayang gabi, subukan mo lang matulog at ikaw ang hindi nasisigatan ng araw. Banta ni Mael. Tumingin lang ng masama si Mang Bernardo. Hinatid niya ito ng tanaw habang papalayo. Pagkatapos, tinulungan si Aling Marites sa pagligpit ng naiwang kalat. Tumulong naman ang iba pa at sa kalagitnaan ay hindi maiwasang maglabas ng saloobin. Lumalala na ang pesteng yon. Kung hindi lang talaga sila aswang, matagal ko na silang pinakulam. Wika ni Aling Marites. Pasalamat na nga lang tayo at nandyan si Bernardo. Dahil kung wala, ewan ko na lang. Dagdag ni Mang Erne. Bakit ba kasi hindi mo na lang sila burahin dito sa bundo, Bernardo? Daig pa nila ang tulisan at rebelde sa panggugulo eh. Wika ng binatang si Tolitz. Napatahimik si Bernardo, kasabay ng malalim na buntong hininga. Kumpara sa mga tulisan at rebelde, higit na mas mapangahas ang grupo ni Mael. Ilang beses na rin niyang binalak na tapusin ang mga yon, subalit hindi sumasakto ang kanyang dating. Minsan nahuhuli, minsan naman ay mali ang napupuntahan, na para bang kabisado ng grupo ang galawan niya. Huwag kayong mag-alala. May araw din sa akin ang mga yan. Kung sakaling darating ang oras na yon, wala akong ititira sa kanila. Tugon ni Bernardo. Kahit papano ay nabuhayan ang mga tao sa sinabi nito. Wala silang ibang maaasahan kundi siya lamang. May iba pa namang may hawak na panlaban sa aswang katulad ng langis, lana, mga mutya subalit hindi na nangingelam sa grupo ni Mael. Tila wala silang balak tumulong sa karamihan. Sariling kaligtasan lamang ang iniisip. Pagkatapos ng gawain sa pamilihan at matapos makapagsara ng tindahan, umuwi na sa Bernardo. Habang nasa daanan, hindi niya winawaglit sa isipan ang sinabi ni Mael kanina. At kahit naglalakad, alerto at handa na kung sakaling biglang magsulputan ang mga ito. Katulad nga ng inaasahan, may mga aswang nang nakabantay sa kanyang tahanan. 2 sa bubong at 3 sa baba. Pare-parehong nakatingin kay Bernardo at ilang sandali pa. Nagsimula na ang bakbakan. Sa una pa isa-isa pa silang sumasalakay. Naunang makipagpalitan ng lakas kay Bernardo ang isa sa 3 aswang na nasa ibaba. Nagmamadali pa itong lumapit.
pero hindi na nabigyan ng pagkakataon dahil paghablot pa lamang ng buntot pagi ay pagkahiwa na ng dibdib nito. Diretsyong bumagsak sa lupa at nangisay. Kaagad namang sumunod ang isa at katulad sa una. Humandusay lamang ito matapos matikman ang hagupit ng buntot pagi. Kamuntikan pang mapagutan ng ulo sa hagupit ng naturang panlaban sa leeg ng aswang. Nang dalawa na ang bumulagta, hindi pa rin umatras ang natirang tatlo. At sa pagkakataong yon, sabay-sabay na silang umatake. Ngunit naging kalmado pa din si Bernardo. Sinikap niyang ilagan ang bawat pag-atake sa kanya. Kapag nakakatsyempo naman, inihahambalos ang hawak na buntot pagi. Minsan ay tumatama, ngunit minsan naman ay dumadaplis lamang. Pero kahit ganon, unti-unti pa rin nababawasan ang lakas ng kalaban. Ilang sandali pa, pareho na silang humihingal. Mas lumamang si Mang Bernardo dahil wala siyang natamong sugat samantalang sugatan at duguan na ang tatlong aswang. Ang isa ay nakaluhod na ang kanang tuhod, nakalaunay napasubsob sa lupa. Hindi na ito makabangon. "Ano? Laalaban pa ba kayo?" tanong ni Bernardo. Ang kanina'y may hinang halinghing ay naging malakas. Tila mga biik na kinakatay ang dalawang aswang sa harapan ni Bernardo. Nang marindi sa kaingayan ng mga ito, nilatigo niya ng buntot pagi at matapos lumapat sa iba't ibang bahagi ng katawan, walang pag-aatubiling kumaripas ng takbo upang makaligtas. Nang mawala na ang mga aswang sa harapan ni Bernardo, naaninag niya sa unahan si Mael. Masama rin ang titig nito sa kanya pero hindi na nag-abalang lumapit. Kaagad din itong tumalikod kasama ang mga sugatang aswang. Napabuntong hininga na lamang si Bernardo at pumasok na ng tahanan. Hindi nagtagal. Muli na naman siyang ginambala at ni hindi pa nakakapagpahinga. Bigla na lamang may kumalampag sa bubong. Hindi pa nakakaupo si Bernardo. Napatingala ito at pinakinggan ng ingay. Base sa tunog, kinakalmot ng mga nilalang ang bubong gamit ang matutulis na kuko. Alam na niya kung ano yon, pero mas pinili na munang maupo para makapagpahinga kahit saglit. Pero matigas talaga ang ulo ng nasa itaas. Sa pagpapatuloy ng kalampagan sa bubong, nahawi ang iilang nipa at tumambad sa paningin ni Bernardo ang mukha ng aswang. "Nagkamali ka yata pare. Hindi naman ako buntis. Busog lang ako." Wika ni Bernardo habang tinuturo ang may kalakihang tiyan. Pagkatapos ay walang pasabing inihambalos ang buntot pagi. Tumama naman ito sa mukha ng aswang. Napuruhan niya ang kanang mata. Nagmamadaling lumabas si Bernardo sa tahanan. Ngunit hindi na ito nag-abalang habulin ang aswang dahil pasuray-suray na ito sa paglalakad. Nagpagulong-gulong pa pagdating sa unahan. Napailing na lamang si Bernardo at bumalik sa loob ng tahanan. Nakiramdam pa ito sa paligid. Makalipas ang ilang oras na walang naramdamang banta ng pangalip. Nakatulog na ito. Pero kinabukasan, hindi inaasahang may malalang banta ang kampo ni Mael. Tanghali na nang magising si Bernardo dahil sa pagod na naramdaman. Sa katunayan,
Magtatatlong gabi na siyang walang tamang tulog dahil sa pagbabantay sa mga aswang. Nitong nakaraan, pabigla-bigla na lang ang pagsalakay ng mga ito at walang ibang tinatawag ang kanyang mga kakilala kung hindi siya. Noong isang linggo naman, sa bahay ng kapatid nakatulog dahil pinatawag para mabantayan ang asawa nitong nanganak. At noong nakalipas na 3 gabi, sa bahay ng kapitbahay nagpalipas dahil may sinilang ding sanggol. Mahirap at baka hindi na mailuwal ang bata sa banta ng mga aswang. Sa kabutihang palad, nakatulong din naman ang kanyang presensya at pagbabantay sa tahanan. Pagkarating sa pamilyan, wala nang ni isang tindahang nakatayo. Sira-sira na ang lahat at nakatumba. Pati maliliit na bagay ay nabasag. Wala nang natira. Nag-iiyakan na lamang sa tabi-tabi ang nagmamay-ari ng mga tindahan. Bernardo, mabuti at andito ka na. Ang mga tauhan ni Mailang may gawa nito. Kaninang umaga pa sila dumating at walang awang kinawawa ang mga ari-arian namin. Wika ni Mang Nando. Ang anak ko, Bernardo. Tulungan mo ang anak ko. Ang bunso kong anak tinangay ni Mael. Paslit pa lamang siya. Dagdag ni Aling Corazon. Sumikip ang dibdib ni Bernardo sa sitwasyon ng pamilihan. Mas lalong uminit ang dugo niya nang malamang may inosenteng batang nadamay. Walang pagdadalawang isip. Binaybay niya ang daan papunta sa tirahan ni Mael. Sa likod pa ito ng bulubundukin. Subalit wala siyang naabutan sa may kalakihang tahanan. Di walang senyales na may tao o aswang sa loob. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin umatras si Bernardo. Nagtago siya sa mayayabong na halaman sa hindi kalayuan at inaabangan ang pagdating ni Mael at mga kasama nito. Oras ang binilang ni Bernardo sa paghihintay. Sa paglipas ng bawat oras, mas lalong nadagdagan ang galit at napahigpit pa ang hawak sa buntot pagi. Madilim na sa paligid at wala pa rin dumating. Ngunit kalaunan, makalipas ang ilang minuto, narinig na niya ang halakhakan ng mga nilalang. Nagkakatuwaan pa ang mga ito habang pinagtutulungang hilahin ang malaking baka na wala ng buhay. Sa pagpasok ng mga ito sa tahanan, kumilos na si Bernardo. Palihim siyang pumuslit sa loob at pinanood muna ang ginagawa ng mga tauhan ni Mael. Kinatay nila ang baka pero walang kahit anumang patalim na ginamit. Gamit lamang ang mga kuko at nagtutulisang mga pangil. Kanya-kanya pa sa pagsipsip ng dugo na nakabulagtang hayop sa harapan. 4 na aswang lang yon. At nang makatsyempo, kinalabit ni Bernardo ang isa saka sinakal-gamit ang buntot pagi. 3 segundo lang ang tinagal ng aswang at kagad din itong binawian ng buhay. Naging alerto naman ang 3. Sabay-sabay na sumugod pero walang binatbat ang mga ito dahil naunahan. Bawat paghampas, umaaray at dumadaing sa bawat paglapat ng buntot pagi sa katawan hanggang sa pareho ng nakabulagta. Hinanap ni Bernardo sa loob ng bahay ang anak ni Aling Corazon. Pero kahit saang sulok mapatingin, wala namang bata roon. Hanggang sa napatakip na lamang siya ng ilong dahil umaalingasaw ang matapang na amoy. Tila amoy ng nabubulok na karne. Pagtingin niya sa bahaging kusina,
Halos masuka sa pagkaduwal si Bernardo. Maraming dugo at may mga lamang loob. Habang ang iba naman ay naaagnas na. Nagmamadali na itong lumabas at kaagad nagtago matapos mapansin ang mga panauhing paparating. Sa pagkakataong ito, nakikita na niya si Mael. Buhat-buhat nito sa balikat ang anak ni Aling Corazon na hindi niya matukoy kung buhay pa ito. Dalawa lamang silang dumating at wala nang sumunod. Muling pumuslit papasok ng tahanan si Bernardo. Dinig na dinig pa niya ang pagmumura ni Mael matapos maabutan ang nakahandusay na mga tauhan. Ngunit hindi na rin niya pinatagal at nagpakita na ito. Mael, binalaan na kitang wag mong pakialaman ng mga inosente. Kabilang na doon ang batang yan. Wika ni Bernardo. Walang ano-ano'y binagsak na lamang basta ng kasama ni Mael ang anak ni Aling Corazon. Mas lalong nanikip ang dibdib ni Bernardo sa galit at di na nagpigil ng sarili. Nauna na itong sumugod. Umiwas ang dalawa at kagad naging aswang pero ang kasama muna ni Mael ang nakipaglaban kay Bernardo. Samantalang nanonood lamang si Mael. Masyado kang duwag, Mael. Bakit hindi ka bumaba dito at samahan mo ang kasama mo? Wika ni Bernardo. Nakatingala lamang ito habang nakalambitin sa itaas si Mael. Ang gusto sana niya ay sabay na ang dalawa para isahang ligpitan na lamang. Kaso mukhang naduduwag si Mael. Kaya una niyang trinabaho ang nasa harapan. Kumpara sa mga naunang nakalaban na aswang, mas malaki ang pangangatawan ng kaharap at may katangkaran. Masyadong mabangis at mabilis ang kilos. Ngunit gayon pa man, naiilaga naman ni Bernardo ang bawat pag-atake nito. Kumukuha siya ng tiyempo. At nang magkaroon, sinubukan niyang hampasin ng buntot pagi subalit bigo siyang mapatamaan. Masyadong maliksi at mabilis itong nakailag. Mukhang kay Gino pa lang pala hindi ka nasisikatan ng araw, Bernardo. Mag-ingat ka. Baka maya-maya bumulagta na lang sa sahig ang katawan mo, ha? Wika ni Mael. Tinitigan lamang saglit ni Bernardo si Mael na nasaan yung tao na at komportabling nakaupo sa upuan sa tabi. May balak pa sana itong magtimpla ng kape at pangisingisi na tila nang aasar. Ipinagsawalang bahala na muna ito ni Bernardo. Ibinaling ang buong pansin kay Gino. Hanggang sa muling umatake ang aswang. Mabuti na lamang ay nakailag si Bernardo. Dahil kung hindi ay diretso ito sa mga mata. Sa pag-ilag ni Bernardo, napasubsob si Gino sa dingding at natisod pa sa nakaharang na galon ng dugo sa sahig. Sinamantala naman ni Bernardo ang pagkakataon. Inihambalos na ang buntot pagi sa likod nito. Napadaing si Gino matapos ang sunod-sunod na hagupit ng buntot pagi sa katawan. Hindi na rin ito makakilos ng maayos dahil sa iniindang pananakit na dulot ng inihahampas. Ilang sandali pa. Nangisay na lamang ito at hindi na magawang tumayo. Nang makita yon ni Mael, nagalit ito at binato kay Bernardo ang hawak na tasa. Nailaga naman niya ito. Alam mo, Bernardo, isa ka talagang sagabal sa aming mga aswang. Bakit hindi ka nalang manahimik katulad ng iba? Yung iba nga na may hawak na panlaban sa amin, piniling wag nang mangyalam.
Bakit hindi ka nalang sumunod sa kanila? Wika ni Mael. Pasensya ka na kung hindi ko magagawang sumunod sa kanila. Masyado kasi ako matapang at hindi takot ligpitin ng mga katulad mong sagabal sa pamumuhay naming mga tao. Tugon ni Mang Bernardo. Mas lalong nag-init ang dugo ni Mael sa narinig. Ilang sandali pa. Nag-anyong aswang ito at walang pagdadalawang isip na sumugod kay Bernardo. Inaasahan na niya ito. Kaya naman naging alisto at sinalubong pa ang papalapit na aswang. Pag-ilag ang una niyang ginawa dahil masyadong mabilis ang pagbato ng atake. Pinilit niya munang mailagan ang mga ito at naghintay ng oras. Nang palagi nang umaatake sa itaas si Mael, nalayong makalmot ang muka at makasakal. Sa ibaba naman ang naging atake ni Bernardo. Hinampas niya sa makalawang beses ang binti ni Mael at doon na naging pabor sa kanya ang pagkakataon. Tila batang pinalo ng ina ang kalagayan ni Mael. Paulit-ulit na hinampas ni Bernardo si Mael. At kahit naganda punit-punit na ang balat buhat ng buntot pagi, malakas pa rin ang loob nitong lumalaban. Nanginginig na ang katawan pero tumayo pa rin at hindi umaatras. Kung inaakala mong matatalo mo na ako, pues, nagkakamali ka. Isa ka lang hamak na pakilamerong tao. Isa akong aswang at kaya kitang kainin ng Hindi na natuloy pa ang dapat sabihin ni Mael. Matapos hambalusin sa tiyan. Hanggang sa dahan-dahan na lamang itong napaluhod sa sahig. Bumubulwak ang dugo nito. Tuwing napapaubo na tumatalsik pa sa mukha ni Bernardo. At bilang panapos, inilabas niya ang kanyang balisong at sinaksak sa dibdib ng aswang. Paulit-ulit hanggang sa nagkusang tumigil ang sarili nitong paghinga. Matagal na din ang tinis ko para mailigpit kang hayop ka. Ngayong wala ka na, magiging matiwasay na ang buhay ng lahat. Wika ni Mang Bernardo sa sarili. Matapos ang lahat, napabuntong hininga na lamang si Bernardo. Makalipas ang ilang sandali, iniligpit na niya ang buntot pagi at kinarga ang anak ni Aling Corazon na sa mga oras na yon. Wala pa ring malay. Nararamdaman naman niya ang pulso subalit walang senyales ng kamalayan. Mabilis na tumakbo si Bernardo. Binabaybay niya ang daan pauwi at kahit hinihingal, mas binilisan niya ang pagtakbo para maisalba ang buhay ng dinadalang bata. Ilang ulit niya rin itong tinangkang gisingin. Ngunit hindi ito magising-gising. Masyado nang madilim ang paligid at hindi lang dahil sa gabi. Nasa kalagitnaan din ng kakahuyan ang daanan, kalayuan pa ang uuwian. Sa kabila ng layong maiuwi ng ligtas ang bata, napapansin ni Bernardo na may nakasunod sa kanila. Bumibigat ang ihip ng hangin na parabang may nakahalong panganib. Naaamoy na rin niya ang amoy na masyadong pamilyar sa kanya. Amoy na walang pinagkaiba sa naitumbang grupo. Katulad ng inaasahan, sa palikong daanan, merong nakaabang na aswang. Nag-iisa lamang ito kaya naman pinatulan na ni Bernardo. Maingat niya munang binaba ang batang karga at saka hinarap ang bagong mukha ng kalaban. Inilabas na rin niya ang buntot pagi at hinampas sa hangin. Tanggap mo na siguro ang kamatayan mo, no? Dahil ang lakas ng loob mong humarang sa akin. Wika ni Bernardo.
Sinagot ng may hinang halinghing ng aswang ang sinabing yon ni Bernardo. At pagkatapos, nagsimula na ang pagpapalitan ng lakas sa pagitan ng dalawa. Nahirapan si Bernardo dahil palaging nauuna ang mahahaba nitong dila. Nagtagal pa ng ilang sandali ang pagtutuos ng dalawa. Pero sa huli, danaig pa rin ang lupit ng buntot pagi. Matapos itong lumapat sa hita, napaluhod na ang aswang. Doon na rin nabigyan ng pagkakataon si Bernardo na tapusin ang laban. Sunod-sunod ang naging paghampas hanggang sa sinakal na gamit ang buntot pagi. Nangisay ang aswang at kahit anong pagpupumiglas, hindi na ito pinayagang makatakas ni Bernardo. Hanggang sa dahan-dahan ng dumausdos pababa ang kamay at binawian ng buhay. Kagad namang lumayo si Bernardo at nakiramdam muna sa paligid. At nang wala ng banta ng aswang, kinarga na niya ang bata at nagmamadaling umalis sa lugar. Idiniretso ni Bernardo ang bata sa tahanan ng kakilalang manggagamot at hinayaan itong matignan at bigyang lunas ang paslit. Sinadya naman niyang puntahan si Aling Corazon at dinala sa bahay ng manggagamot. Nako, mukhang may balak silang gawing aswang ang batang ito. Mabuti na lang at nailigtas mo kagad, Bernardo. Wika ng manggagamot. Nang marinig yun ni Aling Corazon, doon na mas lalong pumatak ang mga luha nito. Mahal na mahal niya ang anak at hindi na alam kung matatanggap ba kapag tuluyan ng nayanggaw ng aswang. Pare, siguraduhin mong ligtas ang bata at huwag mong hahayaang maging aswang. Wika ni Bernardo. Nababahala na din ito sa kalagayan ng bata. Kanina pa siya nagiinit at mukhang hindi maganda ang lagay. Pero dahil biyasa sa panggagamot ang kaibigan, naisalba ang buhay ng paslit at lahat nakahinga ng maluwag. Lubos naman ang pasasalamat ni Aling Corazon. Abot langit din ang tuwa ng huli matapos mabalitaan ang natirang tauhan ni Mael. Nagkanya-kanya na sa pag-alis ng bayan. Nasawi na ang kinikilala nilang leader. At dahil sa takot na maranasan ang nangyari nitong kamatayan, sila na mismo ang umatras at magmula ng araw ng pagkamatay ni Mael. Bumalik na sa kapayapaan ang takbo ng buhay ng lahat. Pero kahit ganon, naging alisto pa rin si Bernardo kasama ang sandata niyang buntot pagi. Dahil kahit wala na si Mael, pati ang grupo nito, may mga aswang pa rin palihim na umaaligid. May iilan pa itong aswang na nakalaban. Pero lahat ay walang naging laban sa kalupitan at hagupit ng buntot pagi. Hindi lang ito tipikal na buntot pagi. Dahil meron itong bendisyon ng simbahan. Pati na rin ang orasyon ng yumaong ama na dating nangangalaga nito. Kaya kahit gaano man kalakas ang aswang, wala pa ring laban kay Bernardo. At sa lupit ng hagupit ng buntot pagi. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jeff. Taong 2009. Lugar ng Mindoro. Nang mga panahong ito, walang klase ang binatang si Jeff dahil bakasyon na sa pinapasukan. Paglalaro lamang ng basketball sa buong maghapon ang nakahiligang gawin.
Madalas silang naglalaro ng basketball ng barkada sa lumang court malapit sa kanila. Pero kalaunan, nagsawa na si Jeff kaya gusto sana ng binata na iba naman ang gawin. Maging ang mga kaibigan, alam niyang ganun din ang nararamdaman. Kaya pagsapit ng hapon matapos sa paglalaro, merong sinabi si Jeff sa mga kaibigan. Mga tol, meron ba kayong alam na pwedeng pasyalan? Pero malapit lang sana dito ah. Huwag lang sa labas ng probinsya natin. Wala pa akong pera eh. Tanong ni Jeff. Hanggang sa merong kwinento si Dominic, isa sa mga kaibigan ng binata. Meron tol, balita ko. Sa susunod na linggo merong fiesta sa kabilang barangay eh. Maraming dayo roon kapag sumasapit ang pista. Baka malay natin, merong paliga di ba? Magkakapera pa tayo kung sakaling manalo. Makikikain na rin tayo sa mga bahay-bahay. Ano mga tol? Dayo tayo sa susunod na linggo ano? Tanong ni Dominic. Pumayag naman ang iba nilang kaibigan sa naisip ng binata. Kaya umayo na rin si Jeff. Sapagkat alam niyang magiging masaya yon. Pero may naging komento ang isa nilang kabarkada na si Noel. Bagamat pumayag ito, meron siyang naging paalala. Hindi naman sa tinatakot ko kayo mga tol no. Pero nung nakaraang buwan, meron akong narinig na usap-usapan. Meron raw aswang sa lugar na yun eh. May namamataan sila tuwing gabi na malaking ibon na lumilipad sa ere. Minsan naman malalaking aso. Kaya nga todo ingat yung may-ari ng mga baboyan eh. Madalas na rin silang namamatayan ng alagang hayop at nawawala pa ang lamang loob. Mukhang di nga raw talaga tao ang may gawa eh. Kaya mag-ingat na lang tayo sa kakainan natin ah. Alam nyo naman yung mga aswang di ba? Nangahawa yung mga yun. Wika ni Noel. Pero hindi naniwala ang mga kaibigan maliban kay Jeff. Minsan na ring nakwento ng ina na meron ngang aswang roon. Kaya ang payo na lang ni Jeff sa barkada, mamimili lang sila ng bahay na kakainan. Kung maaari, dapat palagi silang may dala na kalamansi. Alam na mga kaibigan ang proseso ng pagpatak ng kalamansi sa pagkain. Pero ayon sa kanila, hindi naman ito totoo. Alam mo pre, pamahiin lang yan eh. Paniniwala lang yan ng mga lolo't lola natin. Hindi naman yan totoo. Kung ako sa'yo, itimpla mo na lang yung kalamansi nang makaiwas ka sa sipon. Dagdag ni Ian na isa pa sa mga kaibigan ni Jeff. Hindi na lamang pinilit ng binata na paniwalain ang barkada. Basta sa araw ng piging, kahit anong mangyari ay magdadala siya ng kalamansi. Matapos silang mapagkasunduan na pupunta sa kabilang baryo sa susunod na linggo, umuwi na sila sa kani-kanilang tahanan dahil magdidilim na rin ang mga oras na yon. Sakto namang umulan nang makauwi ng tahanan si Jeff. Narinig niyang nag-uusap ang mga magulang. Hindi siya napansin ng mga ito noong dumating siya. Pero narinig niya yung pag-uusap ng dalawa. Yung anak ng kumare ng kanyang ina na isang buntis. Dugo lamang ang inilabas matapos makapanganak. Sa pagkakarinig pa sa ina, pinatingin na sa manggagamot ang babae. Ang lumabas naman sa tawas ay naaswang ito. Nang marinig yun ni Jeff, tumibay palalo ang paniniwala na merong aswang sa kabilang baryo. Doon nakatira ang kumare ng ina.
Nang mga sandaling iyon ay tila nagbabago ang isip ni Jeff. Mukhang ayaw na niyang sumama sa barkada. Pero lumipas ang mga araw. Nabura na sa isipan ang tungkol sa kanyang kinakatakutan. Habang nasa tagpuan sila at nagkwekwentuhan, merong binalita si Dominic. Ayon dito, walang paliga sa darating na festa pero may sayawan naman. Kaya hindi naman sila nang hinayang. May sayawan naman pala. Ibig sabihin lamang may posibilidad na makakilala sila na magagandang babae. Kaya pinaghandaan talaga nilang 5 ang araw na yon. Lalo na ang kanilang isusuot. Sige na mga tol, kita-kits na lang sa bahay namin ha. Ihiram ako sa tatay ko ng tricycle para may gagamitin tayo papunta doon. Mukhang masaya yung pupuntahan natin eh. Kaya kayo, magbihis kayo na mag-ara. Huwag yung mukha kayong dugyot. Natatawang paalala ni Ian. Hanggang sa sumapit nga ang araw ng kapistahan. Nagpaalam na si Jeff sa mga magulang. Nga pala, nag-iisang anak lamang ang binata. Pinayagan naman siya pero binili na ng ama't ina na magdala ng kalamansi. Kaagad namang sinabi ng binata na meron siyang baon na isang supot. Matapos magpaalam, dumiretso na si Jeff sa tahanan nila Ian. Mabuti na lamang ay pinayagan nito ng ama na hiramin ang tricycle papunta sa kabilang baryo. Ayon sa kaibigan, nagkataong hindi mamamasada ang ama dahil masama ang pakiramdam. Ang nakasakay sa sidecar ay si Dominic at Noel. Samantalang si Jeff naman ay nakaangkas sa motorsiklo. At si Ian naman ang nagpapatakbo. Noong binabagtas na nila ang lugar ay tuwang-tuwa sila dahil sa dami ng nakasabit na mga banderitas at meron na ring naghahanda sa bawat tahanan. Ang ibang tao naman ay pumapasok sa simbahan upang magsimba. Dito lamang natuklasan ni Jeff na maganda pala ang lugar doon. Masaya ang mga tao. At higit sa lahat malapit pa ang lugar sa dagat at sariwa ang hangin. Kaya hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Pumasok sila sa isang tahanan na maraming handa. Mabait naman ang may-ari ng tahanan. Binati sila at kagad pinatuloy. Pumasok na kayo mga anak. Maraming handa sa kusina. May lechon, pansit at mga kakanin din. Magpakabusog lamang kayo. Wika ni Aling Igme. May-ari ng tinuluyan nilang tahanan. Binati naman ni Jeff ang gina ng maligayang kapistahan. Maligayang pesta din mga anak. Teka, mga nakabihis kayo ah. Pupunta ba kayo sa sayawan mamayang gabi? Tanong ni Aling Igme. Tumango naman si Jeff pero may naging paalala sa kanila ang ginang. Ayon dito, piliin lamang nila ang isasayaw. Dahil sa oras ng kasiyahan, meron rin aswang na nakikihalubilo sa mga tao. May iniabot si Aling Igme na isang maliit na bote na naglalaman ng langis kay Jeff. Ayon sa matanda, isa itong lana. Kapag kumulo ang langis ay merong aswang na malapit at kailangan nilang mag-ingat. Tinanggap naman ni Jeff ang langis at kagad itong ibinulsa. Pinakain na sila ni Aling Igme. Sarap na sarap sila sa mga pagkain nakahapag. Lalo na ang malutong na lechon sapagkat napakalinamnam nito. Matapos nilang kumain ay halos pumutok ang tiyan nila dahil sa kabusugan.
Kagad silang nagpaalam kay Aling Igme pagkatapos makikain. Dahil hindi pa naman gabi ng mga oras na yon, nagpalipas muna sila sa diskuhan. Hanggang sa mabilis na lumipas ang oras. Sa pagpatak ng gabi, dumiretso na sila sa covered court kung saan ginaganap ang sayawan. May nakilala si Jeff na isang dalaga na kanyang nakasayaw. Ang pangalan nito ay Diana. Maganda ang babae at mabait. Nakakwentuhan niya ito sa loob ng isang oras. Dito nalaman ni Jeff na malapit lang ang tahanan nito mula sa covered court. Hanggang sa maya-maya pa, may sinabi sa kanya si Diana. Jeff, pwede mo ba akong samahan sa bahay namin? Wala kasing magsusundo sa akin eh. Madilim kasi sa lugar namin. Natatakot ako umuwi mag-isa. Ayos lang ba sa'yo? Pakiusap ni Diana. Nagtaka si Jeff sa sinabi ng dalaga. Dahil paano magiging madilim sa kanila? Samantalang pista ng gabing yon, dapat bukas ang ilaw sa lansangan at may nagkakasiyahan. Pero hindi nagtagal ay sinamahan naman ito ni Jeff. Kaya nagpaalam siya sa mga kabarkada. Nakita niya nang umiti ang mga ito na makahulugan. Iba ang iniisip ng mga loko kaya napailing na lamang si Jeff. Uy Jeff, ingat kayo ng girlfriend mo ha. Biro ni Noel. Natawa naman si Jeff at Diana. Pagpasensyahan mo na yung mga kaibigan ko, Diana. Mga loko talaga yan eh. Tara na nga. Wika ni Jeff. Habang naglalakad sila, napansin ni Jeff na tila malayo ang tahanan ni Diana. Nakalabas na sila ng baryo pero patuloy pa rin sila sa paglalakad. Ngunit sinabi ng dalaga na malapit na sila. Hindi naman nagrereklamo si Jeff. Dahil masaya siyang ihatid si Diana. Madilim nga naman doon at napapalibutan pa ng talahib. Dito na naglakas loob na hingiin ng binata ang cellphone number ng dalaga. Ibinigay naman kagad ito sa kanya. At hindi nagtagal, nakarating na sila sa lugar. Pinapasok siya ni Diana para ipakilala sa mga magulang. Maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng nanay at tatay ni Diana. Dito lamang niya nalaman na nag-iisang anak rin pala ang dalaga. Maya-maya pa ay nagwika ang ama ni Diana na si Mang Berto. Alam kong galing kayo sa pistahan, iho. Pero marami pa kaming handa sa kusina. Saluhan mo naman kami. Hindi namin yun kayang ubusin eh. Wika ni Mang Berto. Sige po, Mang Berto. Kakain po ako. Total, kanina pa po natunaw yung kinain ko eh. Maraming salamat po ah. Tugon ni Jeff. Magmamano pa sana ito sa mga magulang ng dalaga. Pero nagulat si Jeff. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mang Berto at ganun rin ang asawa nitong si Aling Lydia. Umatras ang mga ito sa kanya na para bang natatakot. Hanggang sa tumitig si Mang Berto kay Diana. Mukhang naunawaan naman ng dalaga ang naisipahiwatig ng ama. Naglakad yung mag-asawa papasok ng silid. Nagpaalam naman si Diana kay Jeff. Mag-uusap lang silang tatlo ng kanyang mga magulang. Tumango lamang ang binata. Habang nasa kwarto si Diana kasama ang mga magulang, narinig niya na para bang may pinagtatalunan ang mga ito. Ang malinaw lamang niyang narinig sa pinag-uusapan
tungkol sa medalyon at langis. Naalala ni Jeff yung bigay ni Aling Igme kaya dinukot niya ito sa bulsa. Nagulat siya nang makitang kumukulo ito. Ibig sabihin lamang, may aswang sa paligid. Wala naman siyang ibang pwedeng paghinalaan kundi sila Diana. Siya nga pala. Dinala din ni Jeff yung medalyon na bigay ng kanyang ina. Ito marahil yung tinutukoy ng mga magulang ni Diana. Para masigurado ni Jeff kung totoo ang hinala, binuksan niya ang bag na dala. Kumuha ng isang perasong kalamansi. Hiniwa ito gamit ang dalang balisong. At kagad lumapit sa kusina papunta sa mga handa. Nagulat siya sa mga nakita. Dahil yung sarsa ng kaldereta ay unti-unting umaalsa. Bumubula matapos niyang patakan ng kalamansi. Hindi nagtagal. Merong lumitaw na mga uod at ang iba ay gumagapang papalabas ng kaserola. Kumpirmado niya na mga sandaling yon na aswang nga ang pamilya ni Diana. Lalabas na sana si Jeff nang bigla siyang tawagin ng dalaga. Nadatnan niya na may kalmot at pasa si Diana sa muka. Kaya tinanong ni Jeff kung anong nangyari sa kanya. Pero umiiyak lamang ito at hinawakan ang kamay niya. Isama mo na ako, Jeff. Itakas mo na ako sa mga magulang ko. Hindi ko na sila kontrolado at baka mapatay nila ako eh. Wika ni Diana. Naguguluhan man, itinakas ni Jeff ang dalaga. Hindi na muna siya nagtanong at sa halip tumakbo sila palayo sa lugar. Sa kalagitnaan ng pagtakbo, nakarinig sila na malakas na yabag na humahabol sa kanila at nang lingunin ito ng binata. Nagulat siya nang malaman na dalawang malaking asong itim ang humahabol sa kanila. Nanlilisik ang mga mata at tayong-tayo ang naglalagkit na balahibo. Kaya naman, mas binilisan pa nila ang pagtakbo. Ngunit napakabilis ng mga aso. Bukod sa pagtakbo ay lumulundag din ang mga ito. Tumaan sila sa tubuhan. Dahil alam ng binata na yun ay mas malapit na daan pauwi sa kanila. Kaya nga lang, nakatapak sila ng putik. Dahil may sapa sa parting yun. Hindi lang nila makita dahil madilim. Hanggang sa maya-maya pa, merong narinig si Jeff na tumatawag sa kanya sa kalsada. Nabusesan niya ito. Walang iba kundi ang mga kabarkada. Kagad pang nagtanong si Ian kung bakit doon sila dumaan at baka matuklaw sila ng ahas. Kagad namang sumigaw si Jeff at sinabi, "Mga tol, hinahabol kami ng aswang. Mabuti na lang dumating kayo." Wika ni Jeff. Sinundan kayo ni Dominic. Alam niyang delikado yung pupuntahan mo kaya pinarating niya sa amin. Halina kayo, Jeff. Sumakay na kayo dito. Tugon ni Ian. Palapit na sana sila sa tricycle nang biglang may humarang sa kanilang daan. Walang iba kundi si Mang Berto at si Aling Lydia. Nasaan yung tao na ang mga ito pero purong itim ang mga mata. At walang tigil sa pagtulo ang laway sa bibig. Hindi kita papalisin sa lugar na to, iho. Lalo't nalaman mo na ang aming sikreto. Mabubulgar ang aming pagkatao kung nagkataon. Kaya papatayin na lang kita. Wika ni Mang Berto sabay sakal kay Jeff. Todo awat naman si Diana pero hindi siya pinapakinggan ng ama. Nasampal siya nito at napasubsob pa sa lupa. Samantalang si Jeff naman, halos maputol ang paghinga dahil sa lakas ng lalaki.
Nagawa pa siya nitong buhatin paitaas. Pero kahit nasasaktan, humingi siya ng tulong sa mga kaibigan at pinilit makasigaw. Kaagad namang sumaklolo si Noel. Nagdala pala ito ng asin kanina. Nilapitan ang mag-asawa sabay saboy ng asin. Halos mabingi si Jeff sa malademonyong pagsigaw ng mga ito. Sa maniwala man kayo sa hindi, yung balat na tinamaan ng asin ay biglang umusok. Dahil doon ay kagad nang nabitawan si Jeff at nagsipulasan na ang mag-asawa. Nakadapa ang mga ito sa lupa habang tumatakbo na tila hayop. Kasalukuyan pa rin nakasubsob sa lupa si Diana. Wala itong malay dahil sa lakas ng pagkakasampal ni Mang Berto. Kaya binuhat ito ni Jeff at sinakay sa tricycle. Nag-usisa naman ang mga kaibigan kung sino ba ang kasama. Sumagot si Jeff na anak ito ng mag-asawa at gusto nitong makaalis sa poder ng mga magulang. Kaya hindi na nagtanong ang mga kaibigan. Samantalang si Ian naman ay pinaharurot na ang sasakyan. Noong makauwi sa tahanan, ginamot ng ina ang sugat ni Diana. Kagad naman itong nagkamalay at nagkwento sa pamilya ni Jeff. Matagal na po kung gustong pasahan ng mga magulang ko ng pagkaaswang. Pero pinipilit nila ako at umabot sa puntong sinasaktan nila ako araw-araw eh. Pero dumating yung araw na pinayagan nila akong wag ng pasahan. Pero may isa silang kondisyon. Kailangan kong maganap ng taong pwede nilang hawaan. Pasensya ka na, Jeff ah. Noong una ikaw sana ang ibibigay ko kay nanay at tatay. Pero nagbago ang isip ko. Dapat pala, hindi na kita pinakilala sa kanila eh. Hinayaan ko na lang napatayin nila ako. Nagalit sila sa akin dahil nagdala ako ng taong merong pangontra. Yun yung dahilan kung bakit nila ako sinaktan. Sobra talaga ako nagsisisi, Jeff, kung bakit nilala pa kita kina nanay at tatay. Wika ni Diana habang umiiyak. Pero kagad namang napatawad ni Jeff si Diana. Sinabi na lang nito na mas mabuting nakilala niya ang dalaga. Dahil kung nagkataon, habang buhay lang siyang mamaltratuhin ng mga magulang. Baka umabot pa sa puntong gawan nga ng masama ang dalaga. Nang mapakinggan ang kwento ni Diana, merong sinabi ang ama ni Jeff na si Mang Patricio. Jeff, nasa iyo pa din ba ang bigay ng nanay mo na medalyon ni Arkanghel? May ibibigay ako sa iyong libreta at kabisaduhin mo. Malaki ang posibilidad na di titigilan si Diana ng mga magulang niya hanggat di siya nito nababawi. Diana anak, tinatanong kita, handa ka bang ilagay namin ang batas sa aming mga kamay laban sa mga magulang mo? O hahayaan na lang natin na magasik sila ng lagim? Tanong ni Mang Protasio. Naging mahirap na desisyon ito para kay Diana. Pero sa huli, pumayag na rin siya at dito nila nalaman mula sa dalaga na nakapatay na rin pala ng tao ang ama't ina. Pinilit lamang niyang magbulag-bulagan noon dahil alam niyang magulang niya ang mga ito. Subalit sa mga sandaling yon, ayaw na niyang makapambiktima muli ang mga magulang. Masakit man sa kalooban, hinayaan na lamang niya na gumawa ng pagkilos sina Jeff at Mang Protasio. Isang linggo namang pinag-aralan ni Jeff ang orasyon at tamang paggamit ng medalyon. Mahirap man at sadyang madugo, napagtagumpayan niyang buhayin ang tangan. Mabuti na lang, sa paglipas ng mga araw, hindi na nagparamdam sa kanila si Mang Berto at Aling Lydia. Subalit ang sinabi naman ni Mang Protasio kay Jeff,
Huwag silang magpapakampante. Darating ang araw na lulusob ito sa kanilang tahanan para bawiin ang anak. At hindi nga nagkamali si Mang Protasio. Isang maulan na gabi, nagulat sila nang biglang lumagutok ang yero ng kanilang bubungan. Hindi pa sila natutulog kaya rinig na rinig nila ang ingay. Napasigaw naman ang nanay ni Jeff. Maging si Diana nang biglang mamatay ang ilaw kaya wala silang makita. Ang tanging naririnig nila ay pagbuhos ng malakas na ulan at patuloy na paglagatok sa bubungan na tila may nakasampa. Alam na nila Jeff kung sino ang mga ito. Anak Jeff, maging alisto ka. Ikwintas mo na ang medalyon at hawakan mo ang itak. Maghanda na tayo. May posibilidad kasi na makapasok sila. Wika ni Mang Protasio. Nanginginig sa takot si Jeff, pero ginawa niya ang pinag-uutos ng ama. Nilibot niya ang paningin sa buong paligid kahit walang nakikita. Samantalang si Diana naman, pinakikiusapan ang mga magulang na tumigil na sa ginagawa. Pero hindi talaga ito nagpaawat. Hanggang sa narinig nila na nagiba na ang pintuan. Kaya doon humarap si Jeff at mahigpit na hinawakan ng itak. Hindi nagtagal. Narinig niyang nagsisigaw ang kanyang amatina. Tinanong niya ang mga ito kung anong nangyayari. Pero nakarinig siya ng pag-aangil mula sa mga nilalang. Kaya nagbigkas siya ng mga orasyon na kanyang natutunan. Pagkatapos niyang gawin yon ay tila luminaw ang kanyang mga mata sa dilim. Kitang-kita niya ang ama't ina na duguan. Patuloy na pinagkakalmot ng dalawang impakto. Kaya kagad siyang kumilos. Tinadyakan niya yung isa. Samantalang yung isa naman ay sinuntok. Tumilapo naman ang mga ito at bumangga sa pader. Dito na sinimulang pagtatagain ni Jeff ang dalawang nilalang. Hindi niya ito tinigilan hanggat hindi pa naliligo sa sariling dugo. Hindi nagtagal. Bigla siyang inawat ng umiiyak na si Diana. Kaya napahinto na ang binata sa ginagawa. Marami ng sugat ang dalawa at nagbalik na rin sa dating itsura. Lumayas na kayo dito. Wag na kayo magpapakita sa akin. Lubayan niyo na rin ang anak niyo. Dahil ayaw niya maging kagaya niyong aswang. At ito ang tatandaan niyo. Sa oras na bumalik kayo, papatayin ko na talaga kayo. Wika ni Jeff. Napatitig naman ang mga ito kay Diana. Habang may luhang pumapatak sa mga mata. Hindi nagtagal gumapang na sila palabas ng tahanan. Nagsindi naman ng kasera si Jeff. Inayos na rin niya ang mga dapat ayusin. Pinagtulungan rin nila Diana na gamutin ang sugat ng mga magulang. Pabuti na lamang. Mababaw na kalmot lamang ang tinamo ng mga ito. Lumipas pa ang mga araw at buwan. At magmula noon ay hindi na nagparamdam si Aling Lydia at Mang Berto. Nalaman din nila Diana na umalis na ang mga ito sa tahanan. Hindi na nakatira doon ang mga magulang ng dalaga. Masakit at mahirap man sa kalooban. Tinanggap na lamang ni Diana sa sarili. Habang buhay na niyang hindi makikita ang ama't ina. Dahil nagtatago na ang mga ito at ramdam niyang nagbago na ang mga magulang. Dahil wala nang bali-balitang nabibiktima ng mga aswang. Nakitira si Diana sa tahanan nila Jeff. Sa loob ng mahabang panahon. Pinag-aral rin siya ng mga magulang ng binata.
hanggang sa sabay silang nakapagtapos. At sa huli, sila rin ang nagkatuluyan at nagkaroon ng sariling pamilya. Nagsama sila ng matiwasay bilang mag-asawa. Kapiling ang 3 anak. Kahit matagal na panahong hindi nakikita ni Diana ang mga magulang, alam niyang masaya na ito para sa kanya. At sa pinili niyang buhay,